Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mamay. Isa akong guro at nakadistino malayo sa kung saan ako lumaki. Sa lugar ng Zamboanga. Pagkatapos kong makapasa sa board exam, nagkaroon kagad ako ng pagkakataon na makapagturo. Na para bang ang swerte ko. Pero nang malaman ko kung saan banda ko madidistino, medyo nag-alangan ako noon. Tagatangub kasi ako. Pero sabi ko sa sarili ko, chance na to. Tapos wala nang kasiguraduhan kung kailan ang sunod na pagkakataon. At kung meron man, baka mas malayo pa. Kaya naman napilitan kong tanggapin ito. Una, ipinasyal muna ako doon. Buong akala ko ay sa lungsod banda. Pero sa liblib pala ito na kung ilalarawan. Parang iniwan ng kabiasnan. Sira-sira ang eskwelahan. Para bang hindi nakarating doon ang pondo para sa edukasyon. Hindi naman sana naninira pero yun po talagang naiisip ko ng mga panahon na ito. Matagal na po itong nangyari. May edad na ako ngayon at hindi ko sasabihin dito kung sino ang nakaupong namumuno sa kapanahonang yon. Basta taghirap talaga. Guro nga ako pero parang hindi sasapat ang sweldo nito. Ang inaasahan na lamang ay ang loan. Inaambagan ko na lamang ng konting negosyo. Kagaya na lamang ng ginawa ng mga magulang ko. Kapwa sila profesional. Pero inaabangan ang propesyon ng negosyo kaya umunlad. At syempre kailangang hindi tamad. Isang linggong nakalipas ay lumuwas na ako noon dala ang gamit ko. Mabuti at may pasilidad doon na pwedeng pamahayan ng walang renta. Para din ito sa katulad namin. Sa mga unang buwan ay nag-a-adjust pa ako. Hanggang sa nasanay na lamang ako noon. Dito ko nalaman na kadalasan sa mga guro dito, nagre-retiro o hindi naman kaya nagpapalipat sa ibang lugar. Napakarami kasing mga kaguluhan na siyang kinakasangkutan ng mga rebelde. Hindi kalaunan, may nanligaw sa akin, Sir Seth. Nakakatawa usipin. Totoo pala talagang kinikwento na naging salawikain na ang mga guro ay para sa mga habal driver na nakadistino sa bukid. Habal driver ang nangligaw sa akin at kaagad din naman kaming nakapagpalagayang loob nun. Siya si Ronald, hindi niya totoong pangalan. Isang taon lang ang nakalipas ay nagpakasal kami. Mabait at masipag si Ronald. May magkaparehas kaming prinsipyo. Ang umunlad ng buhay. Nagtulungan kami. Nakapagpatayo kami ng bahay dito lang sa lugar kung saan siya nakatira. Sabi ko sa sarili ko, dito na siguro ako tatanda. At ito nga yun, Sir Seth. Habal driver si Ronald pero may malawak silang lupain nun. Nabahagian ito nun. Bukod pa dyan ay nakapagtapos pa ito ng pag-aaral. Naghabal driver lamang daw ito dahil sa akin gawa ng nagkakagusto ito. Kinagat niya na ang katotohanan sa kung ano itong kwentong habal-habal driver lang ang pag-ibig ng isang guro na parang ng isang banal na kasabihan. Napakabilis ng pag-unlad namin noon. Pinalaki ang bahay. May hayupan, may mga taniman, may mga saop pa. 3 ang silid tulugan. Malawak na sala, magandang beranda, magandang bulwagan. Maganda ang paligid at napaka-precise ng orientation at angle. Sa madaling salita, magandang bahay. Masasabi ko nang nasa rurok na ako noon ng tagumpay. Hanggang sa nabiyayaan kami ng 2 anak. Hindi naman naging abala sa akin ito gawa ng may maid kami noon na siyang nag-alaga sa mga anak namin, lalo na kapag nasa trabaho kami. Hanggang sa may biglang nangyari.
Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng mahimbing kami noon ng pagkakatulog, nagising ako. Nakarinig kasi ako noon ng mahinang iyak. Iyak ng bata na sa tingin ko ay tila anak ko pang panganay na pangalanan nating Jopet. Nasa edad 7 taong gulang na ito, habang ang bunso naman na pangalanan nating Samsam, babae, nasa 3 taong gulang. Medyo kinakabahan ako gawa ng baka may kung anong nangyari. Nasa kabilang silid tulugan sila. Dali-dali akong nagtungo doon. Bukas naman ang pintuan kaya sumilip ako. Kaso, tulog naman ang dalawa. Magkatabi pa ito at nag-aakapan. Naroroon pa rin ang mahinang pag-iyak. Pumasok ako sa loob ng silid tulugan ng mga anak ko pero wala talaga akong nakitang kakaiba. Binuksan ko ang bintana at baka nasa labas pala ito. Pero wala pa rin akong nakita doon. Maliwanag naman sa labas dahil may ilaw doon sa dulo ng slope ng bubungan. Nakikita ko pa noon na gising pa ang kapitbahay namin. Na ito naman ang katiwala namin sa bahay na yon. Bali, pinatayuan ko kasi sila ng tirahan doon. Nang sa ganon, malapit lang ito sa amin. Pinupukpok ko ng ulo ko. Tapos lugod ng tenga ko. Pero naroroon pa rin ang tinig na yon. Gusto kong gisingin si Ronald kaso naawa ako gawa ng alam ko namang pagod na pagod ito. Ito kasi kahit may saop kami, siya pa rin ang gumigiya sa trabaho sa taniman namin. Ipinapakita ang pagsisikap niya para tularan siya ng mga kasama namin noon. Nag-aararo, kalkal ng kalkal sa taniman kahit sa gitna ng tirik na araw. Ganun na talaga siya. Agriculture kasi ang kurso niya na bagay talaga sa pagiging hamak nito at pagkakaroon ng malawak na lupain. Hinanap ko pa rin kung saan nagmumula ang tinig na yon. 12:00 pasado na. Base ito sa naaalala ko nang makita ko ang orasan sa sala. Hanggang sa pinagbuksan ko ang ilaw sa bandang kusina. Pero nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makakita ko ng bata. Nakatalikod, nakaharap sa dingding. Mabilis na yumakap ang kilabot sa katawan ko na animoy hinaplos ako ng malamig na hangin. Nagtayuan ang mga balahibo ko at alam kong hindi ito normal. Pero sa kabila ng lahat ay nakatitig lamang ako sa kanya. Nasa likod ito ng pinto na umuugnay sa kusina at sala. Ang nakikita ko pa noon ay kalahati lang sa kanyang katawan. Gawa ng may nakaharang na ref nun. Nang tuluyan akong umabante ng lakad, mas dumagdag ang takot ko nun. Duguan ito at walang ulo. Napa-sign of the cross ako nun. Hindi ko alam sa sarili kung bakit hindi ako makagalaw. Para bang nawiwili pa ako tingnan ng batang nakakasyual na kasuotan. Kitang-kita ko ang sugat sa may batok niya. Na hanggang dun lang, wala ang ulo. Kitang-kita ko din ang nakausling buto na umuugnay dapat sa katawan at ulo niya. Buhay na buhay ito sa paningin ko. Parang sasabog ang ulo ko noon. At dahil sa namumutawing katahimikan noon, naririnig ko na pati ang pitik ng pulso ko. Napakalakas ng pagkabog. Nakatalikod lang talaga siya pero parang may hawak ang kanyang mga kamay na hindi ko makita-kita kung ano yon. Hanggang sa pumihit ang katawan niya at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasigaw ako dahil ang bitbit pala nito, sarili niyang ulo. Luwa ang isang mata at nanggagaling sa kanya ang mahinang iyak. Kumikibot-kibot ang bibig habang lumuluha ng dugo nun. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka nagsisisigaw? Bungat ni Ronald. Sabi ko naman sa gilid ng pinto. May nakita akong bata. Pugot ang ulo at ang ulo nito ay bitbit niya.
Ay nako mahal, baka nananaginip ka lang. Guni-guni mo lang yon. O ito, tubig uminom ka. Sumunod ka na sa akin, matulog na tayo. Naisip ko noon na baka ganun na nga. Guni-guni lang. Pinilit kong isaksak sa kokote ko na panaginip lamang yon. Pinilit kong lokohin ang sarili ko. Kahit alam ko naman na totoo talaga. Pero ano bang mapapala ko, di ba? May makukuha ba ako kapag iginigiit ko ito? Wala. Iisipin pang may kung anong saltik sa utak ko noon. Ipinagdasal ko na lamang na hindi na ako makakaranas muli ng ganon. Nagkamali ako noon. Muli akong pinaramdaman. At sa mga sandaling ito, hindi bata ang nakita ko. 5 tao na nasa husto na sa edad. Hindi sa loob ng bahay, sa labas, sa mismong tapat ng beranda. Gabi din yon, at inakala kong may nagtatalo sa labas. Naririnig ko ang mabibigat na salita. At muli, ako lang ang nagising noon. Mabilis akong sumilip sa bintana. Pero sa tapat ng bintana namin ay wala akong nakita, maliban na lang sa malawak na espasyo na may hardin ko. Inaalam ko kung saan nanggagaling, hanggang sa napagtanto ko noon na naroroon ito sa may harap. Pagkapunta ko sa sala, nakaramdam ako ng matinding lamig sa katawan. Napayakap pa ako sa sarili. Yung tipong lamig na nanonood talaga sa kalamnan. May pagtataka ako pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Pagkabukas ko ng pintuan doon sa bulwagan, nakakita ako ng mga tao. 5. Ang 3 dito may mga armas, habang ang 2 naman ay nakaluhod sa lupa. May gapos ang mga kamay nila. Nakapiring ang mga mata at may busal ang bibig. Hindi ko alam kung paano sila naroroon. Naiisip kong hindi naman siguro ito aparisyon gawa ng wala namang sugat o hindi kaaya-aya ang itsura. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang 3 dito, mga rebelde. Pero bakit doon sa harap mismo ng bahay namin kung may gagawin ng mga ito? Hindi ko naman magawang masita gawa ng natatakot ako noon. Hindi din ako makalika ng ingay kasi nga baka mapansin nila ako at idamay pa kami doon. At lalong hindi ko pwedeng pabuksan ang ilaw sa beranda. Naaninag ko naman sila noon. Umaabot doon ang liwanag mula sa gilid ng bahay. Nanood na lang ako. Siguro, aalis lamang din ang mga ito. Siguro, ang mga may gapos ay bihag at dito lang sila nagpapahinga. Pero mali ako ng akala. Bigla kasing bumunot ng nakakakilabot na itak itong isa sa mga armado at walang ano-anong ginilitan ang leeg ng isang nakaluhod. Para bang nilamukos ang bituka ko noon. Napatakip ako ng bibig. Kitang-kita ko, detalyado, at maging ang unti-unting pagsirit ng dugo ay kitang-kita ng mga mata ko noon. Umuungol lamang ang lalaki habang hawak ang magkabilang balikat nito ng 2 pang armado. Hanggang sa lumagutok ang buto ng ipihit ang ulo, kasabay ng walang tigil sa paggulgol dito. Bumagsak na ng tuluyan ang ulo at dinampot ito ng armado. Inihagis sa itaas at tinagayon. Parang naglalaro. Mahimatay na ako noon sa nakikita ko. Napasuka ako ng wala sa oras. At dahil tinatakpan ko ang bibig ko noon, lumabas sa ilong ko yon. Pigil na pigil ako na hindi ako dapat makagawa ng ingay. Matapos naman noon, ito namang isang lalaki na bihag. Pinatayo ito at biglang hinampas ng itak ang noo. Parang nagbiyak ng kung ano. Tumirik kaagad ang mga mata. Nanginginig ang katawan at bumagsak sa lupa.
Patuloy ang pagninig ng katawan nito. Yung itak ay nakadikit lang sa noo. Hanggang sa bubunot ng itak ang isa pa. Tinaga sa bewang ang taong yon. Paulit-ulit na hinampas hanggang sa tinapakan ang dibdib at hila sa paa. Tumunog ulit ang buto. Nahati ang katawan. Kitang-kita ko ang bituka na nagkalat sa lupa. Hindi ko na kinaya pa. Napasigaw na ako noon. Pero pagkatapos ko namang sumigaw ay biglang naglaho ang mga ito sa paningin ko. Naabutan ako ng asawa ko sa ganoong estado. Inulit lamang nito ang kaparehang tanong na narinig ko sa kanya noon, pero kung sinabi ko noon na may nakita ako, ngayon hindi na. Namamayani sa isipan ko ang pagkawala bigla ng mga yon, na inaakala kong totoong mga kaganapan. Mabilis kong naisip na isang pagpaparamdam ito. Hindi ako nagsalita. Yumakap lamang ako sa asawa ko habang umiiling-iling sa dibdib niya. Ano bang nangyari sa'yo? Nananaginip ka ulit, no? Parang iba na to, ah. Bukas, huwag ka munang pumasok, Magpapatingin tayo sa doktor. Dinala na ako ng asawa ko sa silid tulugan. Hindi na ako nakatulog noon, pero kinabukasan habang naghahanda siya para dalhin ako sa doktor, sinabi kong wag na lang. Kako, hindi na kinakailangan yon. Alam ko kasi na wala ding mangyayari kapag nadala ako doon. Baka rekta pa sa doktor sa utak. Pumasok ako sa trabaho. Pero dala ng epekto kagabi. Para akong nakadroga. Hindi biro ang nakita ko. Naglipa na ang mga katanungan sa diwa ko. Bakit sila nagpaparamdam? Bakit may ganon sa bahay? Samantalang kakatayo pa lamang naman ito. Mas pulido siguro kung lumang bahay yon. Pero bakit, di ba? Kahit saan ako lumingon noon ay nakikita ko ang mga yon. Hindi na kasi maalis-alis sa isip ko ito. Hindi ko na din kayang lokohin ang sarili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa ito. Iba't ibang kaganapang pagpatay ang nakikita ko noon. Pero sinasarili ko lang. Basta, kung hindi lang siguro matibay ang diwa ko ay lalayasan ako ng katinuan. Hindi lang kaganapan. May katulad din noong bata pero malalaman mo sa kung paano pinatay dahil sa mga bakas sa katawan. Merong mga biglang uungol, iiyak, sisigaw, tunog na gabulan, at iyak ng batang parang kinakatay. Maging ang pagbuluhok ng dugo at huling hininga ay rinig na rinig ko noon. At kapag tinitingnan ko ito, mas magiging malinaw sa akin ang nangyayari. Habang tumatagal ay mas lalo akong naaapektuhan. Natatakot na ako lumingon sa kung saan saang parte ng bahay. Hanggang sa nagliba ko noon, hindi alam ng asawa ko. Isang araw lang naman, may pinuntahan akong espiritista sa Siocon nito banda. Maraming may mga karunungan sa lugar na ito. Kung hindi nyo na itatanong, usong-uso dito ang mga tinatawag na agimat. Babaeng matanda ang nilapitan ko. Ito lang din ay dahil sa kaibigan kong guro. Siya ang nakapagsabi na may magaling na manggagamot sa Siocon. Dati itong espiritista. Napatanong ang kaibigan ko kung bakit ako naghahanap umano ng ganon. Ang sabi ko lang sa kanya, yung kapatid ko kasi parang sinasapian palagi. Naroroon ito sa tangob at namumroblema ang mga magulang namin. Medyo nakahalata pa nga ito. Sabi kasi baka ako daw yon. Lalo na't lagi na akong balisa. Napakalayo kasi ng tangob at ako pa ang may lakas ng loob kumonsulta sa espiritista. Dahil wala naman itong maitutulong kapag nasa malayo ang pasyente noon. Hindi na lang ako nagsalita noon. Kako bahala na siya. At least wala siyang pruweba. Hindi kasi biro ang pagiging guro. Malaman lang ng may mataas na ranggo na may nangyari sa isang guro, posibleng masuspinde o tanggalin ng trabaho.
Lalo na partikular sa, alam niyo na, problema sa isip. Yung tipong hindi na matinotingnan. Aminado ako na yon ang mangyari sa akin. Lalabas akong baliw. Kaya nga sinasarili ko talaga ito. Malapit lang naman ang Siocon. Isang biyahe. Natuntun ko naman kaagad ang lugar kasi nga sapat ang detalyeng sinabi sa akin ng kaibigan ko. Gaya ng sinabi ko ay matandang babae yon. Malaki ang bahay pero luma na. Maraming taong naroroon. Pero ang iba ay halata sa mga ito na magpapagamot. Pumila ako. Ika-4 sa mga puntong yon. Sobrang tagal kahit pa nasa ika-4. Inabot pa nga ng hapon. Madaling araw ako umalis at nakarating ako sa lugar pasado 8:00 ng umaga. Pero naasikaso ako noon pasado 2:00 na. Nag-aalala ako gawa ng magtatakang asawa ko nito kung sakaling gabihin ako noon. Maraming tinanong sa akin ng espiritista. Albularyo na lang para maging malinaw. Sinabi ko naman lahat. Tinawas niya ako at makailang ulit yon. Dahil nga madami umano siyang nakikita sa akin. Hindi lang nag-iisa. Sangkaterba. At lahat ng ito ay mga taong pinatay umano na naghahangad ng hustisya. Pero naniniwala itong albularya na pangalanan nating Manang Lina. Na bukod sa hustisya ay may nais ding iparating ang mga multo o nagpaparamdam na ito nung nabubuhay pa. Baka hindi umano alam ng mga pamilya nito ang nangyari sa kanila. At posibleng ako daw noon ang tulay para sa katotohanan. Sabi ko naman, puro nakakatakot ang nakikita ko. Puro karumal-dumal at nakakarimarim na tagpo. Kung may kailangan sila sa akin, dapat ay kinausap nila ako. Alam mo, Iha, wala silang kailangan sa'yo. Ano bang sabi ko? Buhay pa sila ng humiling ng hustisya dahil alam na nila ang sasapitin nila. Sabagay, profesional ka. Tama ka naman. Bakit nga, di ba? Kung may nais, dapat kinausap ka na nila. Ganito kasi yan. Ang mga kaluluwa, Iha, ay walang diwa, hindi nakakausap, walang pakiramdam, walang isip. Ang nararanasan mo ngayon ay ang depresyon sa lugar na nabuo nila. Depresyon sa lugar noong nangyayari ang pagpatay sa kanila. Ito ang naiwan. Ang palahaw nila bago pa mamatay. At ang depresyong ito, ikaw ang tinamaan. Malakas ang espiritual na enerhiya mo. At dahil dito sa enerhiya mong may kapit nila, nalalaman ko ang depresyong yon na bumabalot sa paligid ng bahay mo. Di ba nga, puro lang kamatayan nilang nakikita mo? Iyon ang ibig kong sabihin. Naintindihan ko kaagad yon. Nag-iwan ng mga kahilingan ng mga kaluluwang yon bago pa mamatay. Nakakamangha. Lingid ito sa kaalaman namin. Kung hindi ako nakaranas ng gano'n ay hindi ko malalaman ang lahat. Nagtanong ako sa kung anong gagawin ko. Sabi naman ng matanda, kung malalaman ko ang pamilya nila mas maganda, dahil hindi daw ito nakukuha sa pagtirik ng kandila at pagdadasal para manahimik lang. Ang ikakatahimik nila ay lang mga habilin na hiniling nila. Ang makita at malaman ang nangyari sa kanila. Lalong-lalo na matagpuan kung saan sila nakalibing. At batay umano sa mga sinasabi ko noon, maaring dun lang ito sa kinatitirikan ng bahay namin. At malaki talagang posibilidad na lahat ng mga bihag ng kalaban ng mga rebelde doon kinakatay. Bale, tapunan ng patay ang lupain daw namin. Mga 20 taon na ang lumipas. Ayon kay Manang Lina. Natatandaan niya talaga na laganap ang patayan noon dito sa Zamboanga. Matagal ang pag-uusap na yon. Hindi na masyadong masela ng iba kaya hindi ko na isisiwalat dito.
Pagsapit ng takip silim, muli niya akong tinawas. Inalam niya at baka may demonyo daw doon na nananahan na rin gawa ng kung may depresyon ng lugar. Posibleng pamahayan ito ng mga alagad ng dilim. Napapailing na lamang ako noon. Napakatalino at bihasa sa larang espiritual ang matandang babaeng ito. Dagdag pa niya, kung may ganoon daw sa lugar, ito na umano ang mga panahong makakausap ko na ang mga kaluluwa. May gabay na kasi ito ng alagad ng dilim. At ang kaluluwang ito ay posibleng makapatay pa ng tao. Malakas ang kakayanan nito at pwedeng gawin ang gusto. Dito din babalik ang diwa ng isang kaluluwa. Dahil yan sa kapit ng alagad ng dilim na yon. Kumbaga, kung tawagin sa atin ngayon, mga vengeful spirit, mapaghiganting kaluluwa, o kung sa salita ng ibang reliyon, isang jinn. Ito yung tipong sumasapi at kayang mahawakan ng isang bagay, maski ang tao. Hinayaan ko lang sa ginagawa si Manang Lina. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkatakot ko noon nang biglang sumimangot ang mukha nito. Tumitig sa akin tapos nagwika ng, "Walang gabay ang mga kaluluwa doon. Nasa iyo ang demonyo, iha. Malakas ang enerhiya mo pero hindi positibo. Negatibo. Kaya pala nakikita mo ng mas malinaw pa kumpara sa iba. Ang iba aparisyon lang, pero ikaw buhay na buhay. Ultimo ang mga mata ng kaluluwa ay nakikita mo. Dapat ay walang mga mata ang mga yon. Kaluluwa nga eh. Ang iba nga dito ay walang muka." Natulala talaga ako noon. Naanad ako sa diwa ni Manang Lina. Diwang takot at kinikilabutan. Nahahawa ako sa tensyon niya ng mga panahon na ito. Gulong-gulo ang isip ko. Naniniwala ako sa mga ipinaliwanag niya noong una pero parang gusto kong hindi paniwalaan ang mga huli niyang litanya. Muli siyang nagsalita. Kailangan ko umano na maging matapang. Huwag magpapadaig. Siguro ay napansin umano ng dyablo ang pamamayagpag ko kaya pinapabagsak ako nito. Mamanipulahin daw ako nito at sasamba sa bagay na may kinalaman sa kanya para mamayagpag muli. At doon na sa alagad ng dilim pupunta ang benepisyo. Lalayas yan kapag hindi ka nagpadaig. Kusay ang susuko. Sa ngayon ay gamitin mo ang abilidad na bigay niya para matulungan mo ang mga kaluluwang naroroon sa paligid ng bahay mo. Isa yan sa mga ayaw ng alagad ng dilim. Gamitin mo ang bigay niyang kakayahan laban sa kanya. Ang pagtulong sa nangangailangan, gawin mo, iha, nang mawala yan sa'yo. Yan din na magiging sandata mo para lisanin niya ang katawan mo. Kumbaga, bara e bara. Wala akong ibang ginawa maliban na lamang sa pagtugon. Wala akong masabi. Blanko ang isipan ko. Ang hindi ko inaasahan noon, sumunod pala itong asawa ko. Bigla na lang itong dumating na siyang ikinagulat ko talaga. Yumakap ako sa kanya na mahigpit. Tumingin ako kay Manang Lina. Tumango ako sa kanya. Para bang nakuha nito ang ibig kong sabihin. Nagpaliwanag si Manang Lina patungkol sa kalagayan ko. Lahat ng mga panganib sinabi niya dito. Dapat daw suportahan ako laban sa kinakaharap ko noon. Dahil kapag hindi ay posibleng balutin na ng kamalasan kaming lahat. Posibleng may mawala sa buhay namin. Ikaw na ang bahala, iyo. Intindihin mo yung asawa mo. Diyan siya kukuha ng lakas ng loob sa'yo. Pwede na kayong umuwi. Hindi nagsalita si Ronald. Pero dama ko ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagyakap sa akin. Umuwi kami noon. Habang nasa biyahe, dito na kami nag-usap. Sabi niya, dapat ay sinabi ko daw kung saan ako pumunta.
Nang sa ganon ay masamahan niya. Sobra siyang nag-aalala noon lalo na nang umalis ako ng madaling araw nang hindi niya nakasunayan. Wala pa umanong sapat na dahilan. Mabuti at dumating umano ang kaibigan kong guro. Ito yung nagsumbong sa asawa ko. Pero ayon nga sa kaibigan ko ay wala daw ibang nakakaalam kundi siya lang. Daman niya na rin kasi na may malalim akong problema. Napasambit ako ng pasasalamat sa isipan ko. Akala ko'y wala akong masasabihan sa mga problema ko noon. Akala ko ay hindi ako paniniwalaan. Siguro, kung may alagad ng dilim sa anino ko, hindi pa rin naman ako pinababayaan ng Panginoon. Nasa kalagitnaan pa tayo ng mga kaganapan, Sir Seth. May mga sunod pa at dapat niyong pakinggan ito. Dahil alam kong ilan sa inyo may nararanasang ganito at posibleng makakatulong ang mga isisiwalat ko na nangyari sa akin. Sa makatuwid, alam niyo na ang gagawin kapag nasa ganitong sitwasyon kayo. Nung makauwi kami ng bahay, may parte sa loob ko na masaya, pero lamang ang pagkatakot at pag-aalala. Pero kahit papano ay may katuwang na ako at maiwawaksi ko ito ng malaya. Ano man mga nakikita mo, magsabi ka kagad ah. Ano ba yung dapat na may tutulong ko? Suporta at paniniwala lang naman ang sinabi sa akin ng matanda eh. Hindi kita haya mag-isa maymay. Kailangan mo ako dito. Sinabi ko sa kanya na yung mga nakikita kong napatay dito. Tulungan namin. Ipahukay ang paligid ng bahay. Alamin sa lugar kung sino ang mga nawawala doon. Mukhang mahirap yan ah. May ipagpalagay na lang natin na may nawawala pero hindi natin alam yung mga pangalan nila. Hindi natin matatagpuan yung pamilya pero gagawa ko ng paraan. Ganito na lang. Kung sino ang nawalan ng kapamilya aalamin natin. Siguro may larawan naman sila, di ba? Matutukoy naman natin ito kasi nga ikaw lang naman yung nakakakita nun. Napangiti ako nun. Sobrang proud ako sa asawa ko. Sabihin na natin kay itsura lang ng kapitbahay nyo. Ganun na ganun ang itsura niya pero matalino. Sobrang talino na madali lang mapakiusapan at madali lang din makaintindi. Ay na nga, habang nagtatrabaho ako noon, abala siya sa pag-alam sa mga tao sa lugar kung sino itong pamilyang nawalan ng kaanak at hindi na natagpuan pa. Umaabot pa nga yun sa pantalan. At habang nangyayari naman ito, yung dalawang saop namin ay pinaghukay namin yun sa paligid ng bahay. Isang araw lang, may nahukay ng mga buto. Doon ito banda sa may mangga. Bale, nasa likod ito ng bahay namin na parabang tinambak lang sa isang hukay. Dalawang bungo ito na ang ibig sabihin, dalawang tao. Nagmungkahi ako noon na huwag itong makakarating sa kinauukulan dahil pagkakaguluhan talaga ang lugar namin noon. Maaari pang matanong ako at sobra namang hirap sagutin. Isipin nyo, nagpahukay lang ako para dun, di ba? Kaya imbis na kinauukulan, sa pastor na lang. Palihim kong kinausap yon, si Pastor Manuel. Pinaintindi ko sa kanya ang lahat ng mga kaganapang naranasan ko. Nagpasalamat ako at naiintindihan niya naman ako noon. Katunayan ay tugma ang paliwanag niya sa kung anong narinig ko kay Manang Lina. Tama lamang umano na hindi ko muna ito isinumbong. Nang sa ganoon ay ako daw ang makalutas at lalayas sa katawan ko ang kampo ng kadiliman. Wala kasing may tutulong ang pastor sa akin sa ganitong usapin. May maitutulong lamang ito kapag ginamit na talaga ng alagad ng dilim ang katawan ko o sinapian ako. Nakabuntot lang naman daw ito na parang anino. Hindi nito kayang sakupin ang diwa ko hanggat nananatili akong matatag nun. Nananatiling positibo. Isiniksik ko talaga kasama ng pagtatrabaho ko ang pag-aasikaso sa nangyari sa amin. Wala namang naging problema ito dahil malapit lang ang bahay namin sa eskwelahan. Malalakad lang. Pinagtumpok ang mga labi doon lang din sa gilid ng mangga. Hinipon muna,
Pero tumambay sa amin si Pastor Manuel at habang lumilipas ang araw, siya ang nagbibindisyon o nagbabasbas sa lugar. Para bang hinulugan ng sangkatutak na bomba na may maliliit na pinsala ang bahay namin. Napakarami ng hukay. Yun palang nasa manggang natagpuan. Kasabay naman ito ay naroroon pa rin ang pagpapakita sa akin. Hanggang sa pagsapit ng bakasyon, may dinalang 2 matanda sa bahay itong asawa ko. Ilang araw na lang noon Pasko na. May dalang larawan ng mga yon. Kupas na kupas. Pero noong makita ko, napaiyak talaga ako. Napaluhod at tumagulgol. Alam niyo kung bakit? Bata ang nakita ko sa larawan. Kamukhang kamukha ito noong batang pugot ng ulo, habang bitbit niya ang kanyang sariling ulo noon. Kahit parang pabuluwak na ang isang mata, pero may balat o marka sa leeg at pisngi yon. Sinabi ko na yung batang nakikita ko sa kusina, yun ang nasa litrato, yung walang ulo. Matapos ko lang makapagsalita, sabay na umiyak ang 2 matandang ito. May tinawag pa na pangalan pero hindi ko na lang sasabihin. Pangalan ito ng batang yon. Panganay daw nila itong anak. Tinangay ng mga hindi kilalang tao na bumisita sa kanila dahil nanghingi ng bigas sa tayupan. Binigyan naman daw nila yon pero dinala ang bata para gawin o nilang kagrupo. Yun nga lang, hindi na ito umuwi pa. Kung kagrupo man lang, dapat ay buhay pa ito, di ba? Pinapasok namin ang bahay ang 2 matanda. Pinaasikaso sa maid at pinakain. Hanggang sa may sinabi ang pastor. Ayon dito, kung saan daw nagpakita ang mga kaluluwa, posibleng doon ito nakalibing. Huwag daw maghukay ng kung saan-saan. Base daw kasi sa isang kababalagan sa lugar, kung saan pinatay ang isang tao, posibleng hindi dito inilibing, kung hindi sa kung saan ito nagpapakita. Ito ang baong depresyon ng kaluluwa nila, kasama ng labi kung saan sila naroroon. Siyempre nagulat ako doon, pero pinaniwalaan ko talaga ito. Kung ganun pala, nasa kusina ang bata. Ayaw ko mang ipagalaw noon ang bahay pero pinahukay ko talaga ang gilid ng kusina. Doon natagpuan ang isang mumunting buto. Hindi ito tinamaan ng paghuhukay noong itinayo pa ang bahay. Sa gilid lang ng mga 1 dangkal ang layo mula sa pundasyon. Nakasilid pa ito sa kung anong bagay na parabang malaking basket. Giba talaga ang bahay nito, sabi ko sa sarili ko noon. May isa pa namang nagpaparamdam doon sa sala. Matanda naman ito at biyak ang dibdib. Hindi naman pwedeng hindi yun hukayin. Naroon din ang matanda. Natagpuan din ang buto niya doon. Sa beranda, may babae. Ito yung umiiyak na babae na may kasamang parang sanggol. Nakuha din ang labi doon. Yun namang 2 lalaki sa tapat ng beranda. Isa lang ang may bungo. At ito yung may tama ng itak sa noo. Kitang-kita ko talaga ang biyak na bungo. Basag na basag ang bungo pero ang isa, katawan lang. Nagtanong naman ako kay pastor noon sa kung paano ng isa at ang sabi niya, ang ulo ang pinakamaselan sa mga kaluluwa. Kailangang matagpuan ang ulo ng isa noon. Tinanong ko si pastor kung paano kapag hindi natagpuan. Nandyan lang yan. Posibleng mga tipak na lang. Posibleng ang naging lupa na. Tingnan natin kapag nagparamdam pa. Kung hindi na, edi na isama na ang ulo sa pagbungkal. Kahit papaano pwede na yon. Baka tinadtad ang ulo nito dati. Sinabi ko naman na nakita ko pang inihagis yung ulo at hinampas ng itak nun. Baka nagkapira-piraso na ang bungo nito kahit na hindi pa masyadong wasak ang laman. Dinala noong 2 matanda ang labi ng bata.
Sila na umano ang bahala doon. Hindi naman nila mahahanapan pa ng hustisya ito gawa ng sobrang tagal na din ng pangyayari. Pero kahit papano umano, mailipat man lamang ito sa magandang libingan at madasalan. Namumroblema ako noon, Sir Seth, gawa ng yun pa lamang ang merong claim. Wala pang iba o hindi pa nahanap ng asawa ko. Naawa na nga ako sa kanya. Tingin ko'y pagod na si Ronald pero hindi lang nagrereklamo. Ngiti lamang ito tapos sasabihin magiging maayos din ang lahat. Matapos naming mahukay ang iba, hindi ko na nakikita ang mga yon o hindi na nagpaparamdam. Sapat na siguro ang pagkaahon nila sa lupa. Sapat na siguro na may nakakaalam kung saan sila naroroon. Marami pa. May malayo pa nga sa bahay. Pero hindi na ito sakop ng lupain ng asawa ko. Hindi ko naman magawang masabihan ang may-ari gawa ng magdudulot lamang ito ng katatakutan. Mabubulabog pa ang pinaggagawa namin doon. Alam ito ni Pastor at mabuti na lamang at sinabi niya na siya na ang bahala doon. Ang intindihin ko na lamang umano ay ang nasa paligid ko mismo. Hanggang sa paunti-unti, may dumadating at kumukuha sa mga labi ng buto. May larawan silang dala. Sumisikip na lamang ang dibdib ko noon kapag ang nasa larawan. Namumukhaan ko. Yung nasa biranda talaga yon. Yun ang halos nagpabigay sa diwa ko. Mantakin niyo ba namang may dumalaw na matandang lalaki? Akala ko pa anak ng babae ron. Pero asawa niya pala't buntis ito. May isang anak sila pero pinatay din daw ito noon. At habang nangyayari daw yon ay gapos-gapos siya. At kitang-kita niya ang mga kaganapan. Miyembro pala itong matandang ito ng terorista. Nung kumabig siya sa mga sundalo at nagsumbong at nalaman ng pinuno ng grupo, pinarusahan siya noon. Ginahasa pa umano sa harapan niya ang buntis niyang asawa. Malapit na daw mga anak yon. Habang nangyayari naman yon ay pinupugutan ng ulo ang isa niyang anak. Matapos ng lahat ay dinala daw ang kanyang asawa. Kumbaga, pagkatapos halayin ng buntis, dinukot at hindi niya na muling nakita pa. Ganon kasaklap ang sinapit nila. Sino bang hindi iiyak? Lalo pat doon sa amin natagpuan ang labi na kalibing. Buntis at maging ang anak nitong nasa sinapupunan. Nagpaparamdam. Yun namang malapit sa tirahan ng saop. Babae at lalaki ito na parabang magkasintahan. Ito yung nakikita kong duguan. Walang suot na damit ng babae. Yung lalaki naman, pugot ang ulo. Ito ang pinaka nakakatakot sa lahat gawa ng galit na galit na mukha ng babae. Parating nagpapakita. Hindi katulad ng iba na panaka-naka lang. Yun kasi araw-araw. Pero aminado ako na ginahasa ito. Dahil may mga pasa sa katawan at duguan ang ibabang parte, nawari ba'y hindi na kontento at sinaksak pa ang maselang bahagi ng katawan nun. May nag-claim dito. Hindi ka anak. Kaibigan lang. Dinukot daw ang magkasintahan noon. Nag-hike lamang daw sila ng may hindi kilalang taong lumapit at armado. Nagkatakbuhan pero nahuli ang dalawa. May larawan ito kaya alam kong ito na ang tinutukoy ng kaibigan. Pero mantakin niyo, Sir Seth. Nasa edad 30 lamang yung nag-claim nun. Na parabang hindi pa gaano katagal ang mga labi doon. Kung gumala o nang hike sila ay posibleng magkakaedad lamang at tingin ko nangyari ito 10 taon lang ang nakalipas. Ipapaalam nga sana yon sa kinauukulan na natagpuan na pero pinaintindi ko. Mabuti na lang at naintindihan naman ako noon. Ang hindi lang nakuha doon ay yung nasa mangga. 2 lalaki. Kaya naman ako na lamang ang umasikaso doon. Pinalibing sa sementeryo. Yun lang lahat sa tingin ko. Wala na kasing iba bukod doon. Inaantay ko din at baka may magparamdam pa pero wala na. Dito na ako bumalik kay Manang Lina
Sabi ko ay natulungan ko ng lahat at wala nang paramdam sa akin. Pero giba naman ang bahay ko. Tinawas niyang muli ako, Sir Seth. Kinakabahan ako. Gawa ng alam ko na ang susuriin nito ay ang mismong alagad ng dilim. Nung makita kong ngumiti ang mukha, para ba akong nabunutan ng malaking pako na nakatarak sa dibdib ko noon. Lumuwag ang pakiramdam ko. Nilubayan na umano ako ng demonyo. Hindi siya naniniwala sa akin na wala nang pagpaparamdam doon sa amin. Naroroon pa rin daw ito. Hindi ko na nga lang daw nakikita pa gawa ng wala nang umaaligid na alagad ng kadiliman sa akin noon. Kasabay nito ay ang pagsara ng third eye ko. Malaki talagang pasasalamat ko noon. Akala ko'y panghabang buhay na bangungot na ito pero alam niyo pagkatapos noon, nag-aral ako sa pagiging albularyo. Napag-isip-isip ko din kasi yung mga nangangailangan ng tulong. Masaya ako dahil nga wala na sa akin ang alagad ng dilim pero paano yung mga humihingi pa ng katarungan? Ito nang sinasabi ko na hindi lang pananaw ang nagbago sa akin kundi ang pagkatao ko noon. Naging manggagamot ako. Isinasabay ko sa pagiging guro. Pero noong medyo nagkakaedad na ako ay nagretiro na ako noon. Kinarir ko ng panggagamot. Nagbukas naman ang katawan ko sa espiritual na mundo dahil na rin kay Manang Lina. Pero hindi na ako nakakakita pa ng kaluluwa. Nararamdaman ko sila. Maging kung saan talaga banda. Alam na alam ko. Marami akong napagdaanan. May aswang. May mga elemento. Yung mga kwentong bayan na naririnig nyo, totoo sila. Hindi ko na nga halos makilala ang sarili ko noon. Isipin nyo, nagsimula lang ang lahat sa pagpaparamdam na yon. Tapos ito na, naging albularyo ako. At marahil yung mga albularyong katulad ko ay may pinagdaanan din sila noon. Siguro'y mas masaklap pa sa naranasan ko ang ilan dito. Ito namang asawa ko hanggang sa mga sandaling yon ay suportado ako. Ni minsan ay hindi ko siya nakitang pumalag. Bagay na sobrang kampante talaga ako kasama siya.